Evan, saan sumentro yung tanungan ng abogado ni Vice President Sara Duterte kay NBI Director Attorney Melvin Matibag? Aga dito sa cross-examination, nag-focus yung linyahan ng mga tanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan sa kredibilidad ni Attorney Melvin Matibag bilang testigo. Dito gusto ng depensa na mabuwag yung kredibilidad ni Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inisa-isa ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang ilang dokumentong may kinalaman sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa naging online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na umano'y may lamang grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa naging cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinagot nito na wala siyang personal knowledge sa anumang naging investigasyon dahil nangyari ang mga ito bago siya na-appoint bilang direktor ng tanggapan. Ginamit ng depensa ang Rules on Evidence Section 22 na kung walang personal knowledge ang witness, hindi dapat ito tumestigo. Bagay na ilang beses tinutulan ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro at ipinagtanggol si Director Matibag na ang alam lamang nitong impormasyon bilang witness ay nakabatay sa investigation reports. At any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit naturalist sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Alright. Samantala, isa rin sa naungkat sa pagtatanong ng depensa ay ang viral video sa social media na nakikipagtalo si NBI Director Matibag sa nagngangalang Mel Sabio. Paliwanag ng testigo, ito ay pribadong video ng magkaibigan na hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan. Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Alright. Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. Bukod rito, inilabas rin ng defense team ang isang publication material, laman ang mataas na public ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang pahayagan. Tinutulan ito ng prosekusyon, ngunit ayon sa depensa, ito ay kailangan para malaman kung umiiral nga ba ang paratang na betrayal of public trust ng bise. Ayon kay Matibag, wala itong epekto sa kanilang investigasyon dahil hindi sila dapat naiimpluwensyahan ng public opinion sa kanilang mga investigasyon. Kasunod nito, ipinakita ng depensa ang 3 article na sinulat ni Director Matibag sa isang pahayagan na tinatawag si Vice President Sara Duterte na Bratinela. In these editorials, you shared your opinions against VP Sara. Is that correct? Well, unang-una po, siguro dun sa title na Bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko nang kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday Sara ay Bratinela. Alright, so my only question is, before you testified today, there were already instances in the past that you shared your public opinions against VP Sara. Well, that is a opinion column. Alright. At meron po tayong mga pinagbabasihan dyan. Iginiid ng depensa na kung mataas ang public ratings ng Vice Presidente, maituturing bang may nangyaring betrayal of public trust sa kanyang panig. Ayon kay Matibag, snapshot lamang ang ratings at hindi dapat basehan ang popularidad para hayaang gumawa umano ng krimen ang isang public official at papanagutin sa batas. Ayon kay Matibag, hindi material ang pinakitang ng mga ito na depensa dahil ang kanilang investigasyon ay batay palagi sa batas, ebidensya at proseso sa NBI nang dumating siya bilang NBI Director. Aga kasunod ng mga pinakitang materyales na ito ng depensa, humiling
ang defense team ng motion for continuance o karagdagang cross-examination dito sa testigo na si NBI Director Matibag. Pinagbigyan naman ito ni Presiding Officer Cheese Escudero at inaasahang bukas ay magkakaroon muli ng cross-examination ang defense dito nga kay Matibag. Paliwanag ng defense, kailangan ito dahil mayroong mga materyales kaninang direct examination na ipinakita na wala naman sa articles of impeachment laban sa bise. Kasama dyan yung dokumento ni Las Cañas na napag-usapan kanina sa direct examination kay Representative Jerve Luistro ng prosecution panel. Bukas inaasahan magkakaroon muli ng cross-examination at kanina nagkaroon ng mga clarificatory questions ang senator judges bago tuluyang matapos ang impeachment trial ngayong araw. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.